Praise God. Let's worship God. Hallelujah. Glory to you, Lord. Thou art great, O God. Your presence past the gates of praise into your sanctuary till we're standing face to face. I look upon your countenance, I see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, as I come into your presence, past the gates of praise, into your sanctuary, till we're standing face to face. I look upon your countenance and see the fullness of your grace, and I can only bow down and say, come on. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome. You are awesome in this place, mighty God. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Once again, you are awesome. You are awesome in this place. Thank you, God. Hallelujah. You are awesome in this place, Abba Father. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. You are worthy of all praise. To you our lives we raise. You are awesome in this place, mighty God. Truly, O God, you are an awesome God. We thank you for your presence in our midst. We claim your word, O God, and we believe your word. According to Matthew chapter 18, that 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst. Thank you for your presence, Lord God. Lord, as we study your word, Lord, let that wisdom and understanding flow to each and every one of us, O Lord God. Touch everyone, Lord God. Meet the needs of everyone, Lord. You know their hearts. You know their prayer requests, O Lord God. Hallelujah. Lord, we believe, O God, that this afternoon, something great ang gagawin mo sa bawat isa. Something great is going to happen, Lord God. And we are expectant, O Lord God. Salamat po, Amang Banal. Napakabuti mo sa bawat isa. Even, Lord, yung mga nakakonect online, Lord. Lord, touch them, Lord God. Meet their needs also, Lord. Salamat po, O God. At even, Lord, yung mga nasa abroad, Panginoon. Iba't ibang lugar ito sa Asia at, Lord, sa ibang continent, Panginoon. Meet their needs, Lord God. Hindi maikli ang iyong kamay para abutin mo po sila. Father, we thank you. We bless you in Jesus' mighty name. Everybody say, okay, take your seats. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Welcome to our harvest event. From time to time, gagawin po natin yan, mga kapatid. Praise the Lord. Every quarter, it can be. Pwede pong gawin natin yan. It's time now na kung saan, hallelujah, ay spread po natin ang Word of God. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Kaya, welcome. Sabi mga sa katabi mo, welcome. Welcome, welcome, welcome. Praise God. Hallelujah. Okay. Just want to acknowledge once again to Brother Caleb. Yan. Welcome here in the Philippines.
Yeah, it's his first time in the Philippines. Yeah, praise God. Welcome from Shuttle, USA. Am I right? Yeah. Praise God. Hallelujah. Welcome to the Philippines. Hope you will enjoy your stay here. Praise the Lord. It's too hot. By the way, paalala lang po, reminder sa everyone. Kanina, I thought 50 ang heat index sa Pasig at saka sa Manila. But now, nakita ko later, ay 52 na. Sa Taguig is 47 before, but now 49. Grabe yung heat index, ha? Heat index. Kaya ingat-ingat lang. Praise the Lord. Amen. Daluyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Walang magkakasakit. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Okay. Ang ating topic ay ilalagay yan. Lalabas yan dyan. Praise God. Hallelujah. Our topic is all about, pakibasa nga po. Shout it aloud. 1, 2, 3, go. 4 steps to experience God. Do you want to experience God? Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, tayo po ay hindi lang po nagpapalit ng religion, kundi tayo po, dito po, hindi to pagpapalit ng religion, kundi pag-aayos ng relasyon sa Diyos. Praise God. Amen? Praise God. Religion is not enough. We need to know Jesus more deeply. Praise God. According to Matthew chapter 28, verse 18, NLT version, Jesus came and told His disciples, I have been given all authority in heaven and on earth. Praise God. Jesus has that authority. Heaven or earth. He has that authority. That's why we need to come to Him. We need to know Him more deeply. Why? He has that authority. Anything here, any problem. Katulad ng sabi ko before, that anything ang ginamit mo, God created first, ang alin, yung needs ng tao before He created man. Kinreate muna ng Diyos ang kailangan ng tao. The problem is, ang tao, the man, ay hindi po lumalapit sa Diyos. Praise God. Kaya nga, mahalaga, it's so important that you have a personal relationship to our Lord Jesus Christ. Praise God. Amen? Kaya, anything that you want, come to Jesus. Trust Him. Praise God. He is an almighty God. Verse 19. Therefore, kasi after He said that, I have been given all the authority in heaven and on earth. After that, He said that, therefore is a word of conclusion, go and make disciples of all the nations. These words is a command that we need to follow. Hello, amen? If you believe Jesus, you need to follow Him. You need to obey Him. Sabi, therefore, go and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Praise God. We believe in one God in three persons. Father, Son, and Holy Spirit. Why? Because it says in the Bible, there are a lot of verses that says that there is only one God in the persons of the Father, Son, and Holy Spirit. Praise God. Hallelujah. Kaya sabi niya, therefore, the moment you believe Jesus, hallelujah, accept Him as your Lord, it needs, sabi niya, you need to baptize them in the name of the Father. That's the command of the Lord Jesus Christ. Who are we to disobey the command of God? Praise God. Verse 20. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you. The first lesson that the disciples must learn is what? Obedience. I repeat, ang unang aral na dapat matutunan ng disipulo ay pagsunod. That's the first lesson that the disciples must learn. What's that? Obedience. Praise God. Hello, amen? Praise God. Look at your neighbor. Tingnan mo nga yan. Praise God. Are you obedient? Praise God. Praise God. Hallelujah. Kaya that's the first lesson. If you want to know Jesus, if you want to become a disciple, you need to be obedient unto the Lord. Praise God. Sabi mo, huwag tigas ulo. Walang nagsabi. Sabi mo yung katabi mo, huwag tigas ulo. Praise God. In English, don't be disobedient. Be obedient. Praise the Lord. Amen? Sabi niya, teach these new disciples to obey all the commands I have given you. And look at this. After that word, look at this assurance. And be sure of this. I am with you always, even to the ends of the age. The moment you become obedient unto God, the Lord will be with you at all times. Amen?
Pag ikaw pala ay naging masunurin sa Diyos, sasamahan ka niya. Praise God. Hindi ka lugi na maging masunurin sa Diyos. So be obedient unto God. If you want to experience breakthrough, you need to be obedient to God. This church, the name of this church is Amazing Breakthrough Church International. Praise God. Amazing breakthrough. Praise God. Hallelujah. And truly, in these last days, the Lord will be amazing in this church, ABCI family. Amen. Praise God. Look at this, As of now, ilang country yung nakakonect ngayon? Aba, praise the Lord. Kumukonect iba't ibang lugar, May Japan, from Nueva Ecija yan, si Sister Joanna Espiritu. Praise God. Si Brother Joseph Polar, bago ko pong life group, sa Riyadh, Saudi Arabia. Yan, praise the Lord. Merong nandyan sa Australia. Glory to God. Sino pa? Merong 2 taga-Bahrain. Yan, praise the Lord. Tapos, meron pang ibang mga nakakonect dyan. Praise God. Yung taga-Green Hills, sa Jeddah ba? Jeddah, Saudi Arabia rin. 2 Saudi Arabia, no? Praise the Lord. Tapos, Sino pa? Sino sinasabi mo? Sa Kuwait nga, nasabi ko, ba rin yung nasabi ko kanina, Kuwait pala, Kuwait, at saka sa iba pang lugar. Hindi ko maalala kagad. Sorry na lang sa mga nakakonect na hindi ko kayo maalala. Praise God. At saka nandyan yung ating church from Mindoro. Nagpapa-shout out si Sister Christina ba yan? Yan. Nakandyan sila kasama si Pastor Boyet. At from Chateau Negros Oriental. Yan. Praise God. Inulit ko lang yung mga shout out. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Kaya, I repeat. Sabi niya, teach these new disciples. Praise God. So, hallelujah. As a believer, you need to be a disciple. Praise God. Amen? Discipleship simply means relationship. Praise God. The moment you become or you decided to become disciple, this is a relationship. Meron pong nangyayaring relasyon, una, higit sa Diyos, number 1 sa Diyos, at saka sa mga kapwa. Amen? Praise the Lord. Ang cross, ulitin ko, cross is what? Horizontal, and vertical, and then horizontal. That's cross. Cross is positive, not negative. Kaya nga, positive po yan. Vertical lines refers to Jesus, to God, and then horizontal refers to men. Kaya relasyon sa Diyos, our priority first and foremost is our relationship to God, and then relationship to men. Praise God. Kaya nga, yan cross. The symbol of Christianity is cross. It's not the tomb, but cross. Tomb is negative. Cross is positive. Hello, amen? Praise the Lord. Glory to God. And again, I repeat, the first lesson of a disciple that need to be learned is what? Obedience. Praise God. Amen. Winston Churchill says, Winston Churchill is a Prime Minister of England 2 times during World War II. Praise God. He says that success is going from failure to failure without losing enthusiasm. Oh, praise the Lord. What is success? Success is what? Going from failure to failure. Oh, look at the meaning of success. Going from failure to failure. But the thing is, without losing enthusiasm. Praise the Lord. Yun pala ang success. Ang katagumpayan pala, dadaan ka saan? Alam niyo yung failure, di ba? Dadaan ka sa pagbagsak. At hindi lang minsan, may mga kabiguan, pagbagsak, failure to failure. But the thing is, in spite of failure, you experience failure. But the thing is, you don't lose your enthusiasm. Praise God. Andyan pa rin. Sino yung nakakaranas ng mga pagsubok dito, persecution dito, problema dito? Sino yung mga nakakaranas ng ganon? Praise God. Sabi ko nga, pag hindi ka nakakaranas ng problema, Chuck, ikaw yung problema. Di ba? Praise God. But in spite of failures, but the thing is, you don't lose your enthusiasm. You are successful. Praise the Lord. Kaya nga, ulitin ko itong kantang to. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo.
Praise God. Kaya mo ba yun? That in spite of problems, still you can praise God? In spite of problems, still you can trust Him? Praise God. Hello, amen? In spite of your problem, still you have that joy of the Lord inside your heart. Hello, amen? Praise God. Kaya huwag mawala yun. Kahit may problema. Kahit na walang pera, ay kayang-kaya ko. Praise the Lord. Amen? Wala nag-amen na. Thomas Paine says, a real man smiles in times of trouble. A real man. Tingnan mo nga yung katabi mong lalaki. Can you ask him, are you a real man? Come on, man. Come on, man. Are you a real man? A real man is what? In times of troubles, he can smile even though in the midst of trouble. Praise God. Hallelujah. Praise God. Okay, by the way, Brother Caleb, you have an interpreter there. You see that lady wearing an eyeglass? She can interpret that. Yeah. You can ask her. You can ask her anytime you want. Praise the Lord. With SOS? Yes, of course. Praise God. A real man smiles in times of what? Trouble. Kaya mo ba yun? Can still smile. Masaya ka pa rin. Kahit may problema. Praise the Lord. Kaya? Kaya? Pray. That in spite of, nag-break kayo. Bira. Break up after 7 years? 7 years ba yun, Jeric? Break up after 7 years? Oh no, it hurts. Pambira. Praise the Lord. Grabe yan, ha? A real man smiles in times of trouble, gathers strength from distress. Lumalakas sa kabila ng mga laban sa buhay. Lumalakas, oh. Ano pa? And grows brave by reflection. Bakit? Lumalago siya, tumatapang. Bakit? Nagmumuni-muni sa Diyos. Praise God. Kaya are you a real man? A real woman? Woman is a man with a womb. That's why woman. Am I right, Brother Caleb? A woman is a man with a womb. So, a man without a womb is not a woman. Only those who have a womb is a woman. Hello, amen? That's the difference between a man and a woman. A woman is a man with a womb. Praise God. The thing is, kaya a real man or woman smiles in times of trouble, gathers strength from distress, and grows brave by reflection. Praise the Lord. Hallelujah. That's why, do you want to experience breakthrough? Do you want to experience God? Do you want to know Him more deeply? Praise God. If you want breakthrough, praise God. This one, look at this. Come on, go. 1, 2, 3, next page. Go. If you want breakthrough, can you read that? What? Louder. 1, 2, 3, go. Do one thing every day that scares you. Kaya? Wala sumagot. Kaya? If you want to experience breakthrough, you need to do one thing every day that scares you. In order to experience breakthrough. Ano yung mga bagay na kinatatakutan mo? Ibis? Cockroach. Are you afraid of cockroach? Brother Caleb, are you afraid of cockroach? Not. Cockroach. You know cockroach? Yeah. Praise God. Di ba? May mga tao na kung saan, takot na takot sa ipis. Para daw maka-breakthrough ka doon, tumabi ka sa ipis. Ako, to be honest, ang wag mong gagawin sa akin kung ayaw mong mag-away tayo, uod. Uod. Diyan talaga ako allergic na allergic. Lalo na yung gumaganon-ganon. Ako, allergic na allergic talaga ako dyan. Kung anong hawak ko, may papalo ko talaga sa'yo.
Kahit subukan nyo, sige. Kasi dyan ako diri. Lahat kaming magkakapatid, ganun. But the thing is, nung makita ko, sabi ko, it's a challenge. If you want to experience breakthrough, do one thing every day that scares you. Are you afraid of the dark? In the dark, I mean. Come on, try it. Praise the Lord. Pagdating na lang sa ipis, may mga tao na kung saan, sa isang restaurant, mayroong isang, nung nag-order yung customer, sandali ito. Ano yung mga ito? Excuse me lang po. Ito. Yun. May uud ka dyan. Praise God. Yung may isang dinapuan ng ipis sa restaurant, ako, nagwala-wala yung tumayo siya, nagwala. Tapos pinagpag yung palda, pumasa doon sa isang customer, nagrambo. Tapos pumasa doon sa isang babae naman customer, nagwala din. Pumasa doon sa waiter. Yung waiter, pinatay lang. Minsan pala, yung kinatatakutan natin, simple lang pala. Hello, andyan ba kayo? Andyan ba kayo? Can you accept that challenge? Can you do one thing every day that scares you? Kinatatakutan mo? Kaya mo bang gawin yon? Diba? Anong kinatatakutan mo? May kanya-kanya tayong kinatatakutan. Marvin, anong kinatatakutan mo? Sa totoo lang, hindi, yung alam mo yun, kilala mo sarili mo. Saan ka natatakot? Si Marvin daw, sabi ni Rod, according to Rod, ang kinatatakutan daw ni Marvin ay yung hugasin ng plato. Washing plates. Afraid of washing plates. Ikaw, AJ, anong kinatatakutan mo? Hindi. Baguhin daw ang tanong. Sino ang kinatatakutan mo? In English, whom are you afraid for? Come on. Anong kinatatakutan mo? Anong objection ka dyan? Tinatanong lang kita nung kinatatakutan mo. Objection. Anong kinatatakutan mo? Ikaw nakakakilala sa sarili mo. Anong kinatatakutan mo? Mawala. Sino ang mawala? Na kinatatakutan mo? Anong mawala? Alay ang mawala? Anong kinatatakutan? Mawala ang? Mawala yung pamilya. Pamilya ka pa dyan. Praise the Lord. Praise the Lord. Kasi minsan talaga, sa totoo lang, we're so afraid of one thing, but the thing is so simple. Look at that. Di ba yung ipis na yun? Ginanyan lang, pinagpag lang, patay na. Ganun lang pala ang solusyon. Kaya come on. If you want to experience breakthrough, do one thing every day that scares you. Praise God. Do you want to experience God? Do you want to know Him more? Hello, amen? Gusto mo ba yun na maranasan siya? Are you ready? Praise God. Number 1, to experience breakthrough. Number 1. Pakibasa. Number 1. Ayan, pakibasa. 1, 2, 3, go. Louder. Yan. They came to first step in order to experience breakthrough or experience God. You need to come to Jesus. In Matthew chapter 8 verse 2 it says, a man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Praise God. He is a leprous man. And at that time, leprosy is incurable. In their days, leprosy is incurable. Leprosy is, ketong. Tignan mo yung katabi mo. Hindi yan ketong. Tagyawat lang yan. Praise God. Praise God. Hallelujah. It was not a leprous. It's just a pimples. Praise God. Ano yan? A man with leprosy came and knelt before Jesus.
Hallelujah. He has that boldness. And ask the Lord, Lord, if you are willing, you can make me clean. He wants to experience breakthrough. He wants to experience miracle. That's why he come to Jesus with boldness, even though they were not allowed at that time to come. According to Talmud law at the time, hallelujah, around 300 meters ang distance. Dapat malayo ka sa tao, around 300 meters. And shouting, na sinasabi nila, marumi ako. I'm a leprous man. Stay away from me. But the thing is, look at that man. He has that boldness. Meron siyang tapang na lumapit sa Panginoong Hesukristo. Praise God. Hello, amen? Have that courage to approach God. Have that courage to come to Jesus. Don't be shy. Hallelujah. Huwag ka mahiya. Karoon ka ng tapang, Lord. Tingnan si Jeric. Sabi niya, anong request mo lang? Sabi mo, wish. Hindi, prayer request mo yon. Anong request mo lang? Bawasan. His prayer request is bawasan lang ng isa. One problem only, bawasan mo lang yon. Praise God. Matanggal lang yon, yung isa. At nabawasan ba? Ano yung nabawas na problema mo? Ano yung nabawas? Sino rito yung matapang mag-pray? Na pag may problema siya, Lord, bawasan mo naman yung problema ko kahit isa lang. Sino yung matapang dito na mag-pray? Si Jeric lang ba? Jeric lang ba? Ba't mo naman kinakalabit si AJ? Kaurod, kinakalabit mo. Sabi niya, AJ, ikaw naman magtaas. Praise the Lord. Hindi Sabi niya, isang problem lang, bawasin mo, Lord. Nabawas? Girlfriend. Ang bihira yan, Praise the Lord. Glory to God. Hindi ko naman sinabing, if you have a problem, magpipray ka. Lord, kunin mo na siya. Huwag ganun. Praise the Lord. But the thing is, this man has courage to approach Jesus. That's why he came. Praise the Lord. Anong nangyari? Alam mo, pag lumapit ka kay Lord, sa Matthew chapter 8, verse 2, in verse 3, hindi ko na nilagay dyan, anong nakalagay doon? In that instant, be cleansed. The Lord says to him, be cleansed. And right away, that leprous man was cleansed. That's the power of the Lord Jesus Christ. He experienced the power of the Lord. Why? He has that boldness and courage to come to Jesus. Come on. Come on, people. Approach God. Come to Jesus. Lapit sa Panginoon. Ano ba problema mo ngayon? I will challenge you right now. Mamaya later, we will pray. What's your problem? Do you trust the Lord? Praise God. Do you have that faith? Come on. Sabihin mo sa Kanya, entrust mo yan, Lord. Hallelujah. Yung persecutor mo, come on. Pag-pray mo. Panginoon. Si Apostle Paul was a persecutor. But the thing is, he was converted later on. Kumilala. Matindi. Nagamit ng Lord mightily and effectively. Amen? Yung mga pilosopong Tasyo, kayang hipuin ni Lord yan. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba pilosopo yan? Praise God. Praise the Lord. Yung mga pilosopong Tasyo, nako. Praise the Lord. Glory to God. Sharean mo. Huwag kang mahiya. Share the gospel. To those who are persecuted, come on, share the gospel. Have that boldness. To those in need, share the gospel. Praise God. Meron tayong Panginoon na pwedeng lapitan. And if you want to experience God, come on. Have that courage just like that leprous man. Verse 5. When Jesus had entered Capernaum, another scenario, a centurion came to him asking for help. This was another scenario. Ano yan? One man, a centurion. Pag sinabi mong centurion, he has that 100 men. He is in the authority. Praise God. He came to Jesus. For what reason? Asking for help.
on behalf of His servant. On behalf of His servant. And He came to Jesus. Hallelujah. If you read chapter 8 of Matthew, you will see the miracle na ginawa ng Panginoong Jesus. Sa kanyang alipin, may sakit. Praise God. Lumapit sa Panginoon. Nakaranas. Yung may sakit na alipin niya, yung servant niya na may sakit, nung lumapit sa Panginoon, gumaling yung servant niya. Close to death yun, The Bible says that his servant was close to death. But when he came to Jesus, he experienced miracle. Bakit? Hallelujah. Jesus is the right person whom you can trust on. If you are in need, in trouble, whatever situation, come to Jesus. He is the answer of everything. Amen? Charismatic time, that one song, ano yun? Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer. Aywan ko kung alam ni Jester. To all my needs. Savior, baptizer, the great physician. Nakalimutan ko, that was 80s. But the thing is, praise God, I really praise God. Just 2 days ago, ayun ko kung 2 days ago ba, Jester, habang nagde-devotion ako at nagano ako, praise God, God gave me a song. Wala lang melody pa. Kasi kung ako magbibigay, baka hindi mabuo. Praise God. Although na may kanta-kantang tonong ganyan, binigay ko May bridge pa nga Praise the Lord. Palagay ko, pakakanta ko yun kay Mika. Binigay ko, pinasa ko kay Jester, pati kay Shermine. Mayroong kanta, Tagalog siya. Sabi ni Jester sa akin, ano po ito, mabilis o mabagal? Sabi ko, bahala ka na kung pabilisan o pabagalan. Pero meron akong nabuong kanta. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Palakpakan nyo naman si Lord. Pambira naman kayo. Pambira, matuwa naman kayo doon. Praise God. Ngayong taong ito, may mga bagay-bagay na surprise si Lord sa buhay mo. If you believe God, praise God, our direction this year is a year of reset. If you want to experience miracle, you need to reset your life. Praise God. Amen? Kasi reset brings transformation. Praise God. You need to reset your life. Hindi po tayo perpekto. May mga bagay ba? Hindi po pwede na hindi ka magre-reset. Bakit? Pag hindi ka nag-reset, pag sinabing hindi ko kailangan mag-reset, it means perfect ka ba? Hindi. At pag hindi ka nag-reset, kung ano nangyari last year at nung mga nakaraang year pa, mauulit yun. Kasi hindi mo binabago Hindi mo nire-reset You need to reset your life if you want to experience breakthrough. Amen? Reset is a must to experience breakthrough. Hello, amen? Glory to God. Dito po, in Matthew chapter 8, verse 5, according to sa centurion na yun, miracle yung nangyari. Bakit? Matindi ang ano nito, ang faith ng centurion. Bakit? Hindi pumunta si Jesus sa bahay niya. Iniutos lang niya. Sabihin mo lang. Yung sasabihin mo dyan, tatagos sa bahay ko. Ang tinding pananampalataya yun, Miracle yun. Praise God. Bakit? When Jesus had entered Capernaum, a centurion came. Dumating yung centurion na yon. Na-meet si Jesus. After that, miracle happened. Kaya expect the unexpected today. Maybe, ngayon pa lang. Or maybe later. Or maybe tomorrow. Expect miracle from God. But you need to believe on Him and on His Word. Amen. As you came, expect God's blessing unto your life. Amen. Bigyan mo ng palakpak si Lord. Praise God. Hallelujah. Kaya, praise the Lord. Mahalaga. Ang kulang lang pala. Minsan, paglapit lang sa Diyos Praise God. Kaya nga tingnan mo yung katabi mo. Layo mo kasi lagi ka mo. Cannot be reached. Cannot be reached.
You have the religion, but you don't have the relationship unto God. Praise God. Kapatid, ang pag-attend, siniseryoso yan. Tinototoo yan. Dapat may consistency. Praise God. Amen? Consistent ka. Kahit anong laban, sige. Tingnan si Bong. Praise the Lord. Third floor to. Hirap yan maglakad. Intindihin nyo na basta't senior. Hindi pa pala senior si Bong. Nangalakad yan. Hirap na hirap, umaakyat. Pero ginagawa niya. Alam niyo ba? One thing na ginagawa mo, nahirapan ka, ginagawa mo, si Lord ang magre-reward sa'yo. Sa totoo lang, ang laban ko, patindi ng patindi, hindi ko talaga, sobrang hirap ko, yung likod ko po talaga. Grabe, lalo na pag oras na babangon ako, kahit umupo nga lang eh. Bag natin, kailangan kong yung uubo ka, yung aaching pala, aaching ka, masakit. Kaya hindi ko malaman, laban ko yan. But the thing is, Lord, pag nag-preach ako, lumalakas ako. Praise the Lord. Hallelujah. And I believe in miracle na wala nang mamamatay. Rapture na lang ang mararanasan. Praise God. Kaya sumipot ka. Huwag kang professional absentees. Sabi nga ni Brother Ronald kanina. Praise the Lord. Totohanin mo yung faith mo. Make it, authentic. Katulad nung dati ko, lagi kong sinasabi, God doesn't require perfection. He requires authenticity, not perfection. Praise God. Hello. Amen? Another scenario. Matthew chapter 9, verse 18. Another scenario. Verse 18, Matthew 9. While he was saying this, a ruler came and knelt before him and said, My daughter has just died. But come and put your hand on her and she will live. Yung first scenario, yung pong leprous, incurable disease, was healed. The second scenario is what? The servant of that centurion, close to death. But the thing is, he was what? He was healed. The third scenario, yung first scenario, although incurable, but the thing is, mahirap yun Yung second scenario, ay naghihingalo. Pero may miracle na nangyari. Yung third scenario, ay pambira, matindi. Why? While he was saying this, a ruler came and knelt before him. That ruler came to Jesus. Lumapit, pumunta. At nung pumunta, sabi niya, My daughter has just died. It seems, the situation has no more solution. Parang wala nang solusyon sa problemang yan. Bakit? Patay na eh. But the thing is, anong naging solusyon? But come. Yan. Pumunta ka lang. Umaten ka lang. May himala si Lord sa buhay. Praise God. Totohanin mo lang, paglapit mo, may himala si Lord sa buhay. Subukan mo. Maging consistent ka lang. Magpuri ka sa Diyos. Come on. Magtiwala ka. Praise God. Panghawakan mo ang kanyang salita. Ewan ko lang kung anong mangyayari. Praise God. Remember this? Yung aking dineclare before? In 3 days, 3 weeks, 3 months, 3 years, every 3, maybe 3 hours, 3 minutes. Pambihira. Basta 3, merong miracle. Expect the unexpected. You will experience breakthrough. Praise the Lord. Amen po ba? Amen. Praise God. Si Charmaine. Praise God. Sinamaan lang namin actually si Lendel kasi nung binunutan ng opera yung kay Lendel Kasi wisdom tooth, tapos impacted. Yung katabi mo hindi naman. Impacto lang. Hindi. Praise God. Inoperahan. Pagkatapos pumunta kami doon, tapos sabi niya, Dad, palinis ako ng ngipin. Nagpalinis ng ngipin. Hindi na pinakawalan ng dentist. Kinabitan ng brace. Kinabitan ng brace. Kasi sabi niya, yung ngipin mo, pag pinabayaan pa yan, parang estudyante. Na 1 seat apart. Pero si Lolo, ang ngipin niya, parang estudyante rin. Sabi niya, bakit?
lahat absent. Huwag nyo nang intindihin kung ano yun. Praise the Lord. Kaya kinabitan siya ng brace. Pagkatapos, sige po, dahan-dahanin nyo na lang ang bayad. Dahan-dahanin nyo. Eh, pwede kayong magbayad ng kaganyan. And then, ay, wag muna. Hindi, wag muna. Gabing favor. Ako dinamay. Sabi niya, Dad, titingnan lang daw yung ngipin mo kasi yung ngipin ko, nangingilo lagi. Nangingilo lagi. Kasi ang panguya ko, harap na. Kaya nga, sana all may panguya. Praise God. Ang ganito lang. Tapos, matindi na ang distance ng mga ngipin ko. Tingnan po natin. Hindi, wala namang bubunod din. Hindi, tingnan lang natin. Tinignan din. Inaanak ko sa kasal yun, tinignan din. Sabi niya, kakahiya naman po. Ninong, nagpipreach kayo. Sabi niya, hindi kayo makangiti. Bakit? Matanda, malayo ang mga distance. Ngayon, nakakangiti na ako. Inayos ang dentist. Inayos din ng dentist. Inaanak ko yun eh. Praise God. Si Lord, nagpapala. Maging consistent ka lang. Be consistent. Trust Him. Come on. Hello. Amen? Amen. If you trust God, do it wholeheartedly. Gawin mo ng buong puso. Praise God. Kung gusto mo makaranas talaga ng himala. Amen ba? At i-congratulate mo yung katabi mo, buti na lang dumating ka ngayon, kawaman. Congratulations, you came. Congratulations, you came. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba? Oh. But the thing is, kailangan ng consistency. Kasi umaten ka, pagkatapos hindi mo naintindihan, okay, binaliwala mo yung word, sayang. Pero kung tinanggap mo yung word, the moment you believe on the word, praise God, you understand the word of the Lord, dapat ano yan, mag-sink in ng gusto sa heart mo. Oh. Anong ibig sabihin yun? Ay magpatuloy ka. You are just like a plant. Na ano? Planted on the soil. Oh. After planting, kailangan ano? Kailangan ano? Didiligan, aalagaan. Praise the Lord. Amen? Pero mo, think of that. Yung isang baby, after na ipanganak, pababayaan mo na lang. Ano mangyayari? Subukan yung anak ni Jester. Pagkalabas, pabayaan na lang. Oh. Tingnan mo ngayon, yung anak ni Jester, mukhang napabayaan. Grabe, palapad ng palapad. Nakita ko yung post mo, last lang, grabing tabuhan na nung anak mo, Brad. Sino hinahabol? Sinong ginagaya nun? Parang bihira. Grabe, oh. Kasi hindi pwede. Dapat, manourish ka. Oh, magkaroon ng nutrition yung para lumakas ang buto-buto mo, lumakas ang mundo mo. Praise God. Kasi ngayon, ang mundo ngayon, nakabo. Ibang-iba sa panahon noon. Praise the Lord. Ngayon, magkatingin na nga. Sa susunod na araw, mag-boyfriend na. Yung iba nga, hindi pa nagkakatinginan eh. Meron ngang relationship, hindi pa nagkita, may relasyon eh. Naku po. Noon kasi, ang relasyon noon, ng mga kapanahonan namin, ang LDR noon ay pen pal. Pero ngayon, wala nang pen pal. Mambihira. Huwag kayong maging desperada ha. Na kung saan sasali kayo sa mga dating, ano ba yon? Dating apps? Naka po. Kayo maging desperada dyan, ha? Pambihira yan, oh. Ay, gusto ko na kasing magka-boyfriend. Gusto ko na Naka po. Praise God. Tatandaan nyo, ang pag-aasawa, praise God, ay hindi biro. Lifetime yan. Lifetime commitment ang marriage. It's a lifetime commitment. Hello. Amen. Praise God. As a believer, as a Christian, we don't believe on divorce. Praise God. Hallelujah. It's a lifetime commitment. Hello. Amen? Kaya nga sabi ko, kailan ba ako pwedeng manligaw? Sa LCM, love, courtship, marriage topic. Kailan ba pwedeng lalaki manligaw? Pag kaya mo nang sabihin sa babae, I love you. Ay, kaya ko na po. Ay, hindi pa tapos doon. Ano po kasunod? I want to marry you.
Pag ang lalaki, sinabi, I love you, and hindi niya kayang isunod yung I want to marry you, sipain mo na palabas. Bakit? In short, hindi siya seryoso sa'yo. Hindi siya seryoso sa'yo. Hello, amen? Hindi ko sinabing nanligaw siya sa ngayon, sagutin mo na kagad at mag-un na kayo kagad. Pakasal na kayo kagad. Later on, nako, kawawa ka. Kasi sa totoo lang, hindi pa kayo masyadong magkakilala. Hindi ko naman sinabing, paabutin mo ng 7 years. Bakit? Nako, magbe-break kayo. Kaya nga pag pumasok sa relasyon, ay yung ready na. You're man enough to face your responsibility. Praise God. Hello, amen? Kahit anong yaman pa nung boyfriend mo, kaya ng girlfriend mo, hindi. Dapat, sabi ko, ang hanapin nyo kako, responsable. Ang hanapin nyo, responsable. Dahil kahit anong hirap ng buhay, pag responsable yan, makakaahon at makakaahon kayo. Praise God. Huwag mamas boy. Lalo na kung palaboy. Praise the Lord. Hello, amen? Praise God. Number two, nakalimutan ko tuloy. Praise God. Number two point. Nung una, He came. Pangalawa, after He came to Jesus, the next step is, Jesus came. The moment you come to Jesus, later on, Jesus will come to you. Matindi yun ha. Bakit? Matthew 8:14. Matthew 8:14. When Jesus came into Peter's house, He saw Peter's mother-in-law lying in bed with a fever. Kanina, sabi po nun, the leprous man came to Jesus. This time, no. It's Jesus came to Peter's house. The next step is when you come to Jesus, later on, Jesus will come to you. He will visit your house. Praise the Lord. Gusto mo bang maranasan? Do you want to experience si Jesus bibisita sa bahay mo? Amen? Si Lord, si Jesus, hindi nakikita, pero nadarama. Praise God. Amen ba? Ibang usapan yung, hindi mo siya nakikita, pero ramdam mo. Pero ibang usapan yung, andyan siya, pero hindi mo ramdam. Naintindihan niyo ba ako? Kaya eto, si Jesus pumunta sa bahay ni Peter. He came to Peter's house. Bang usapan yun, pag dinalaw ka. Amen? Yung iba, pag dinadalaw, nagtatago. Yung iba, pag pinupunta, lalo na, praise God. Hello, andyan ba si Marvin? Sabi po niya, wala siya. Praise God. Sabi po niya, wala siya. Praise God. Bang usapan niya na, pag si Jesus pala, nakita niya, kasi the Lord knows our heart. He is an all-knowing God, an omniscient God. All-knowing yan. Alam niya kung anong laman ng puso natin. Alam niya laman ng isipan natin. Alam nga niya kung ano iniisip mo ngayon. Alam nga niya na naiinip ka na. Alam niya lahat ng bagay. Pero ibang usapan, na after na pumunta ka, ikaw pala ay pupuntahan. Expect visitation from the Lord. Praise God. One day, makikita mo na lang, magugulat ka. Amen? Hindi ako magtataka na yung mga pakanta-kanta ni Ray andito, meron na siyang kanta na mabubuo. Paghahandaan ka ni Jester. Kasi paniwalang-paniwala siya na kaya mong kumanta. Pinaghandaan ka niya, tinaasan pa yung key. Kasi lakas ng tiwala niya sa iyo. Hindi na tiwala niya sa iyo. Praise God. Kasi malakas ang faith niyan. Pati kay Mika, malakas ang... Kaya pag nag-duet kayong dalawa, praise God, hallelujah. Abangan niyo yan. Tapos kasama si Joy. Nako, sabi ko sa inyo, mawawala yung init ng araw na yan, biglang uulan. Praise God. Come on. Ito hindi ito biro na. Come on, kailangan maranasan mo. Pag si Lord dumalaw sa iyo, ibang usapan. Praise the Lord. Amen? Iba yung
loob yun eh. Inner mo yun. Yung inner being mo. Yung joy is from your inner heart. Happiness depends on the happening, but joy depends on Jesus. Ibang usapan yan. Although you have no money, but still you have joy. Praise God. But the thing is, much more joyer if you have money, of course. But the Lord knows your needs. Kaya, ibang usapan, Lord, umaten po ako ngayon. Gusto ko dalawin mo rin po ako, Lord. Ibang usapan niya. Na-experience ko yan. Galing ako sa isang revival, umaten noon. Sa Quezon City pa yun. Praise God. Pag-attend kong gano'n, pag-uwi ko, although na Quezon City rin kami nakatira noon, pag-uwi ko, nanaginip ako eh. Nanaginip ako. Pero nagising ako, sa bahay ng ate ko pa yun eh. Magkatabing kwarto yan. Nagulat ako, nung katabi pa namin, maliit pa si Charmaine noon, baby pa siya. Ay, bigla akong nandun sa kabilang, nasa kabilang kwarto ako. Ginising ko yung misis ko, sabi ko, lumipat pala ako. Wala pala ako rito. Nandun pala ako sa kabilang kwarto. Sa kabila, andyan ka nga eh. Hindi, kalilipat ko lang eh. Ang kinakanta ko ay yung kay, Ron Quinoli ba yun? Whose report you shall believe? We shall believe the report of the Lord. Ron Quinoli yata yun eh, kung hindi ako nagkakamali. Yung gandang yun. Grabe. Pag dinalaw kasi ni Lord, the moment Jesus visited you, yung inner joy, grabe. Praise God. Yung presence ni Lord, magugulat ka na lang. Kasi sometimes, yung tears, it's not because of sadness, but it's a tears of joy. Amen? Minsan naluluha ka, hindi dahil sa malungkot ka, pero naluluha ka dahil sa katuwaan. Andyan ba kayo? Nasubukan mo yan? Naluha ka dahil sa kagalakan mo. Praise the Lord. Amen? Come on, kapatid. Totohanin mo yung faith mo. Ang totoong pananampalataya, nagbabago. Merong nangyayari. Bakit? I-reset mo buhay mo. Praise God. Walang nag-amen. Hello, amen? Look at this. What happened when Jesus came to their house? They received miracle. Why? 8:15 says, verse 15, He touched her hand, and the fever left her, and she got up and began to wait on Him. After Jesus visited the house of Peter, he experienced what? Miracle. Verse 15. Pindutin, verse 15. He touched her hand and the fever left her. Sino yan? Biyanan yan, mother-in-law of Peter. Nung dumalaw si Jesus sa bahay ni Peter, yung biyanan niya may sakit. His mother-in-law has high fever yun high fever. But the thing is, praise God, dumalaw siya, nagkaroon ng himal. Ang ganda po niyan. Pag si Jesus dumalaw sa bahay nyo, yung magulong tahanan, praise the Lord. Hallelujah. Gusto nyo ba yon? Kaya nga dapat, si Jesus nasa puso mo. Si Jesus pagkatiwalaan mo. Mahirap ipaliwanag sa totoo lang. Pero 100% mararanasan mo kung totoo lang ang magiging response mo. Mahirap yan ipaliwanag. Pero, makikita mo, do it, come on, do it wholeheartedly. Magugulat ka na lang. Merong isang bagay na hindi mo ipagpapalit sa pera. Na-experience ko si Lord, that was June 18, 1982. Di ko na siya hiniwalayan. Kasi hindi na niya ako iniwan. Praise God. Amen? Kaya come on, try mo. Subukan mo. Pagkatiwalaan siya. Magugulat ka na lang. Ang Diyos na ito, mararanasan mo. Amen? Verse 16. Ang sabi doon, when evening came, many who were demon-possessed were brought to him. And he drove out the spirits with a word and healed all the sick. What's my point? My point is this. When Jesus came to the house of Peter, his mother-in-law was healed. But not just his mother-in-law, including all those who were demon-possessed that brought to him experienced miracle. Lahat ng nandoon, nagpuntahan, nakaranas ng himala, nakalaya sa lahat ng gawa ng kaaway. Amen?
Alam niyo, paggawa ng demonyo, mahirap paglabanan talaga yan. Paggawa ng demonyo, hindi yan biro-biro. Sabi ko last week, ang demonyo nilalabanan. Pero ang tukso, kasi sabi ng Bible, labanan ninyo ang demonyo, lalayuan niya kayo. Pero pagdating sa tukso, hindi po nilalabanan. Iniiwasan. Ang tukso, hindi rin nilalayuan. Hindi rin nilalayuan ang tukso. Ano? Iniiwasan. Kaya yung kanta, tukso, layuan mo ako. Hindi totoo yun. Hindi lalayo ang tukso. Lalapit nga ang tukso eh. Kaya may mga tukso, lumalapit. Anong ginagawa pag may tukso? Nilalayuan. Iniiwasan. Iniiwasan. Just like what happened to Joseph. Iniwasan niya. Yung asawa ni the wife of Potiphar. Iniwasan. Tinakasan niya. Tinatakasan, iniiwasan ang tukso. Kaya kung may tukso dyan, iwasan mo. Huwag palapit. Palayo. Iwasan mo, takasan mo. Hello, amen? Or else, ulitin ko, yung katigasan ng ulo mo, lalo na pag during message, hindi ka nakikinig, later on, babalikan ka niya. Praise the Lord. Kaya i-apply, paniwalaan ang salita ng Panginoon. Praise God. Matutong magbago, matutong magrepent, humingi ng tawad sa Panginoon. Amen? Dahil sa pagdalaw ni Jesus sa bahay nila Peter, ang daming gumaling. Hindi lang yung biyanan niya, kundi pati yung mga ibang tao nadamay. Dahil sa pag-attend mo dito, praise God, makikita yung pagbabago mo. Ang daming makakaranas ng kaligtasan dahil sa nangyari. Palakpakan mo nga si Lord. Praise God. Number 3, after they came to Jesus and then Jesus came to them. After that, anong next? Number 3, 1, 2, 3, go. Some brought to Jesus. Kaya nung una, pumunta sila. Pangalawa, pumunta si Jesus. Pangatlo, third step. Praise God. Yung unang nakaranas, pangalawa, dinalaw. Pangatlo, yung mga nakaranas kay Lord, nagdadala na ng mga tao papunta kay Lord. Tingnan nyo ngayon. Kaya nga, hindi man lahat nakapunta yung mga in-invite natin, pero may mga bago. Bakit? Dahil sa naranasan nung nag-imbita sa'yo. Hindi ka niya naimbitahan kung wala ang naranasan. Praise God. Amen? Si Brother Ronald, sa Sister Susan may invite. Magkatrabaho po kayo ni Brother Ronald. Ano po? O yan. Praise God. Isinare niya, hindi siya nahiya. Si Cheryl nag-invite, kapatid at saka pinsan, kaibigan. Praise God. O yung iba, nag-invite. Praise the Lord. Ngayon, yung mga inimbitahan, dapat, huwag kang papayag na hindi mo rin maranasan si Lord. Darating ang oras, ikaw din naman ang magdadala. Amen ba? Ang gulat ko ha. Praise God. Imagine, dahil sa ganyan, sa harvest event natin, nilusob tayo. Someone came direct from Shuttle, USA. Si Lord ang may gawa nun. Praise the Lord. Amen? Kaya kapatid, kahit saan. Kaya kung meron ka na imbitahan sa abroad, pwede, pakunikin mo. Pero kapitbahay mo, imbitahan mo. Pero higit sa lahat, kasambahay mo. Amen? Some brought to Jesus. Verse 2 ng Matthew chapter 9. Some men brought to him a paralytic, lying on a mat. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Take heart, son, your sins are forgiven." Tingnan mo. Yung dinala mo, ang unang dinil ni Jesus, yung sin, yung kasalanan. Praise God. Kaya sa unang lapit kay Lord, dapat magpakumbaba, Panginoon, patawarin mo ko. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Diyos kung ikaw ay hihingi ng tawad. Kaya, the moment you came to Jesus, first and foremost, you need to humble yourselves. Ask God for forgiveness. Forgive me. You need to repent. Praise God. And whatever your sins, God can forgive you. Kahit na huge pa yan, kahit pa ang dami mong kasalanan, the moment you came to Jesus and humble yourself, mapapatawad ka niya. Praise God. Amen ba? Kaya eto, dinala ng 4 na lalaki ang isang paralytic. Nagdala. Kapatid, kasanayan natin to. Kaya nga pag may challenge, gawin nyo. Huwag kayong oo nang hindi ginagawa.
Remember, the first lesson of a disciples that need to learn is what? Obedience. Kaya pag sinabi mo oo, gawin mo. Bakit? Diyan kikilos si Lord sa buhay mo. Praise the Lord. Hello, amen? Ma-experience mo ang breakthrough. Kaya maging consistent ka. Yung Sunday, gawin mo consistent yan. Praise God. Talagang totoong sumamba ka sa Panginoon. Mag-pray ka. Humingi ka sa Diyos. Tingnan mo, si Jeric, nag-pray. Oh, nakakatawa man sa kanila. Pero tayo natatawa. Pero siya, Chuck, pag oras na mag-isa yan, pag mag-isa yan, Chuck yan. Praise God. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nga, praise God. Siyempre, pasasayahin niya. Kasi, dapat ma-overcome din niya yung kanyang ano. Kaya nga, pag siya, bumabiyahe po yan ng tricycle eh. At pag nakikita niya ang pasahero niya, problemado. Hindi niya sinasakay. Sabi niya, huwag po kayo sa akin sumakay. Doon na lang sa susunod. May problema din ako. May pinagdadaanan din ako. Doon na lang kayo sa iba sumakay. Tindi niyan, ha? Tindi niyan, biruin mo. Sasakay na. Magkaroon ng pasahero. Mag-asawa, nag-aaway, ang gagalit. Tapos saan po kayo? Phase 3. Phase 3 ba yun? Phase 2. Galit. Huwag po kayo magagalit sa akin. Kung may problema kayong mag-asawa, ako rin may pinagdadaanan. Huwag niyo ako kanyanin. Lipat na lang kayo. Pinababa niya. Pinababa mo? Ganyan katindi yan. Praise the Lord. Grabe. Tindi yun. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Biruin mo yan. Pambihira. No? Hallelujah. Kaya, tingnan mo, dalhin mo sa Panginoon. Sana sinabi mo, alikay, sasakay ko kayo, pero dadalhin ko kayo sa church. Praise God. Come on. Kaya mo yan. Kaya pag naranasan mo si Lord, yung totoong nakakilala sa Panginoon, hindi niya kakahiya si Lord. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen? Amen. Ikaw ba pag nagka-jowa, ikakahiya mo? Sabi ko nga, wag mong gagawin. Di ba wag mong gagawin yan? Sa boyfriend mo. Sino? May boyfriend? Oo. Asan boyfriend mo? Bihira naman. Kaya sabi ko, huwag niyo gagawin yan. Pati sa asawa. Si asawa mo, huwag niyo gagawin yan. Sabi niya, bakit? Ayaw kong gawin niyo rin. Na, sino ang pastor mo? Praise the Lord. Saan ang church niyo? Huwag. Pangit yun eh. Hindi maganda eh. Hello, amen? Kaya, pag naranasan mo, gawin mo, hey, don't be ashamed. Share the truth. Pakilala mo si Jesus. Salamat sa Panginoon, nakilala ko siya, napatawad niya ako. Nagkaroon ako ng buhay na walang hanggan. At itong nararanasan ko, nakikita mo, totoo ito. Gusto mo? Halika, sama ka sa akin. Amen? Si Ronaldo, praise God, halos everyday, nakikita ko, nagpo-post yan sa Facebook, kumakanta. Hindi ba? Nakikita niyo, kumakanta yan. Praise God. Praise the Lord. Kung nag-iisa at nalulumbang. Sumasama pala yan ng mga amateur. Praise God. Isama mo si Rayan. Sali kayo. Praise God. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Pag mahiya. Amen ba yun? Lastly, number 4. Patapos na ako. Praise God. 2 men followed Jesus. Number 1 step, come to Jesus. Number 2, Jesus come. Number 3, they brought men to Jesus. And number 4, 2 men followed him. Kaya first step, attend. Second step, dadalawan ka ni Lord. Third step, magdadala ka para kay Lord. Fourth step, susunod ka, maglilingkod kay Lord. Hello, amen? Ako mabarkada nung nakilala ko si Lord. Newly graduate sa college at that time. That was 1982. Praise God. At ako noon, at that time, pasakay ako ng barko. Pero ipinostpone ko po ang pagsakay ng barko. Bakit? Gusto kong maglingkod kay Lord. Nakaranas ako ng persecution sa parents ko. But the thing is, nagpatuloy ako. Na ngayon, until now, since 1982, I was ordained 1986 December. Until now. Kaya nga po, ngayong December, 38 years na ako as a full-fledged minister. 42 years
as a believer. Naglilingkod kay Lord. Tingnan mo. Hallelujah. Sabi ko nga, dahil sa paglilingkod ko kay Lord, nang tatrabaho ko, hindi ako nakakapunta sa iba't ibang lugar. Hindi ako nakapupunta. Napupuntahan ko lang Pangasinan. Tapos Mindoro, nung malit ako, napunta ako. Una kong sakay ng aeroplano, 6 years old. Punta kami ng Mindoro. Kasi may konting lupa kami doon. After that, doon lang. Hindi pa ako nakakapunta ng Visayas. Nung naglingkod ako sa Panginoon, buong Visayas, buong province ng Visayas, name it, napuntahan na po namin. Praise God. Dati, Mindanao na lang. Nakarating na rin ako ng Mindanao. Bakit? Dahil kay Lord. Sabi ko, at nung nagtingin-tingin ako, binilang ko, naka-11 na bansa na pala ako napuntahan. Bakit? Dahil sa paglilingkod sa Lord. Praise God. Hello. Kaya ang dulo niyan, pag pumunta ka, pupuntahan ka ni Lord, mararanasan mo ang kanyang pagmamahal, hindi mo siya ikakaya, isi-share mo siya, kaya magdadala ka. Pang-apat niyan, paglilingkuran mo siya. Hello, amen? Yung gustong ganyang proseso, umaten, lumago, naranasan si Jesus, dinalaw siya, tapos nagdala, naging soul winner, tapos naglingkod sa Panginoon. Sinong gustong maranasan yon? Magsabi ng amen. Amen. Praise God. Taas ang kamay. Yun, praise the Lord. Glory to God. Okay, patapos na ako. Matthew 9:27. As Jesus went on from there, 2 blind men followed him, calling out, "Have mercy on us, Son of David." Isa po diyan si Bartimaeus, a blind man, experienced miracle from the Lord. He was cured. Before he was blind. But the thing is, nakaranas siya, gumaling siya, nakakita. Anong ginawa niya? Sumunod na at naglingkod sa Panginoon. Kapatid, hallelujah, hindi ka lugi na sumunod sa Diyos. Hallelujah. Desisyonan mo yan. Isa sa mag-aayos ng buhay mo ay yung desisyon mo. Patapos na ako. Pag mali ang desisyon mo, magpapahamak yan ng buhay mo. Ulitin ko sa'yo. Your decision. Sa desisyon, you need to make a choice. Huwag mong isisi sa iba yung buhay mo. Kasi yung kasama ko, kasi yung ganito. No. Kahit pa ano yung nasa paligid mo, kung desidido ka, hindi ka ma-impluwensyahan ng sino pa man. Kahit anong gulo ng tinitirhan mo, kung desidido ka na sumunod sa Diyos, makakaranas ka ng kapayapaan. Kahit anong hirap ng buhay, kung desidido ka na sumunod at maglingkod sa Panginoon, pwede kang umahon sa kahirapan. Praise God. Kailangan lang dyan, desisyon. Praise God. Didesisyonan mo lang yan. Ayoko na. Kung ang nagisnan mong buhay, pamilya, magulo, desisyonan mo lang yan. Hindi ako papasok sa ganyan. Kung ang pamilya ko magulo, pag ako nagpumasok sa pamilya, ayoko nang magulo. Baguhin mo. Ayusin mo. Amen? Kasi tatandaan mo, ang pag-aasawa, hindi paglalagay sa tahimik. Lalo na kung asawa mo, bungangera. Praise the Lord. Praise the Lord. Hindi ang katahimikan. Hindi ang katahimikan. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag na kayong tumingin kung saan-saan pa. Praise God. Kaya kapatid, you need to decide. Why? Last verse. Sabi ng Job 22:28, what you decide on will be done, and light will shine on your ways. Decision is a must. Praise God. If you want to experience Jesus, this is your time. Come to Jesus. And later, Jesus will come to you. Tumayo po ang bawat isa. Everybody stand up. Nawa po, I challenge each and everyone, lalo na yung mga first-timer, subukan niyang pagkatiwalaan ng Panginoon. At kahit na yung mga dati nang umaten dito, baka naman di mo pa nararanasan si Lord. Kaya ganyan ang inyong response. Lulubog, lilitaw. Praise God. Ano pa? Pwedeng hindi ka lulubog, lilitaw, pero hindi ka naman nag-grow. Hindi ka naman nag-grow. Bakit? Hindi ka talaga nag-surrender. Kapatid, dapat yung level na yun, yung process na yun, attend, maranasan mo si Lord, lumago ka, magdala ka ng mga kaluluwa, maglingkod ka sa Kanya,
Saang level ka? Nasa number 1 ba? Kung first time ka, nasa number 1 pa lang po ako. Ako po, number 2 na. Pero ikaw, nagagamit ka na. Nagdadala ka na ng mga nasa number 3 na ako. Pero gusto ko pang pagbutihin. Mas marami pang madala kay Lord. Maglilingkod ako sa Panginoon. Depende yan sa panawagan ng Diyos sa buhay mo. Si Bong, magpapastor yan. Praise God. Praise God. Si Jester, magpapastor yan. Marami pa rito. Sa mga handang tumanggap sa Panginoon. Just close your eyes and allow the Holy Spirit to speak to you. Let the word of the Lord illuminate in your heart, in your mind. Allow the Lord. You can ask Him. You can talk to Him. In your spirit, in your mind. Ask Him, Lord, I want to surrender my life to You. I want to know You more deeply. Gusto kitang maranasan sa malalim na kaparaanan, Panginoon. Gusto kitang kilalanin. Umatin ako ngayon, narinig ko ang iyong salita. Thanks God. Kahit pa malayo pinanggalingan mo, sa pag-ibig, walang distansya. Kaya nga may nagkakatagpo at nagkakatuluyan. Taga Mindanao ang isa, taga Luzon ang isa nagkatuluyan. Kasi ang pag-ibig, hindi sinusukat ang layo. Kung mahal mo siya, pagkakatiwalaan mo siya, gusto mong makamtan. If you want to receive Him as your Lord, if you want to experience Him, if you want to receive eternal life, make a decision. Remember the word of the Lord in Job chapter 22 verse 28, that what you decide on will be done. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Holy Spirit, speak to your people, O God. Draw me close to You. Never let me go. I lay it all down again to hear You say that I'm Your friend. You are my desire. No one else will do. 'Cause nothing else can take Your place. To feel the warmth of Your embrace and help me find a way, bring me back to You. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know You are here, and You're all I wanna know. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know You are here, and You're all I want. You're all I want. Yes, Lord. You're Yes, all Lord. I Yes, ever Lord. needed. You're all I ever needed.
The Holy Spirit is talking to you right now. Do you want to experience Him? Do you want to experience breakthrough? Are you willing to come to Jesus? Make Him your Lord. Make Him your King. That's why you need to serve Him, because He is your King. Make Him your Savior. Hallelujah. You need to decide, just like what the book of John said, what you decide on will be done. The Holy Spirit is talking to you right now. Kinakausap ka ng banal na Espiritu. Naintindihan mo ba ang kanyang salita? Gusto mo bang tanggapin ang kanyang salita? Gusto mo ba siyang gawing Panginoon? May-ari ng iyong buhay? Gusto mo ba siyang gawing hari? Kaya mo siya paglilingkuran? Gusto mo ba siyang gawing tagapagligtas? Isuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Kinakausap ka ngayon ng Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord. Mapabago? First time? Second time? Or kahit matagal na? May gusto kang i-reset sa buhay mo? Gusto mong mabago? Hindi na yung dumadaloy ng mga nakaraang taon, nung last year, mabago ngayon, reset ang buhay mo. Para magkaroon ng pagbabago. Maranasan mo ang breakthrough. Ang daming dinaanan ng church na ito. But the thing is, ang manifestation ngayon, praise God, sinabi, nakuha ko sa Panginoon yung kung saan. Kaya Amazing Breakthrough Church ang inyong pangalan. Kasi in spite of what happened, magkakaroon ng amazing breakthrough ang church na ito. From nothing to something because of God. Hallelujah. Gusto mo bang mapabilang sa tagumpay? Do you want harvest? Praise God. Surrender your life unto God. To those who are willing to surrender their lives, willing na isuko ang buhay, make Jesus as your Lord. If you are decided, gawin mo siyang Panginoon ng iyong buhay. Just raise your hands, your right hand. Sabi mo, yes, Lord. I am willing. I am willing. Yes, taas mo lang ang iyong kamay. Huwag ka mahiya. Don't be ashamed. Yan. Yes, Lord. This time, hallelujah, sa nagtaas ng kamay, raise your two hands. Praise God. And pray after me. Just make it louder. Panginoong Diyos. Sige, sumunod ka. Lakasan mo lang. Panginoong Diyos. Nagpapasalamat ako. Dahil narinig ko ang iyong salita. Pinaniwalaan ko ang iyong salita. Kaya sa oras na ito, nagre-response ako. I open my heart, Lord. I trust you, Lord. From now on, you are my Lord. You are my King. You are my Savior. Thank you, Lord, for forgiving me. Thank you, Lord, for saving me. Thank you, Lord, for the eternal life. Thank you, Lord God. From now on, ikaw na ang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan mo si Lord. Salamat sa Diyos na buhay. Tatandaan nyo, hallelujah, ikaw ay bagong panganak kay Jesus. Dapat dire-diretso magpatuloy sa ating Panginoon. Amen? God bless everyone, pati yung mga nasa online. God bless them.